Kabanata 601. Sa kabilang banda, sa pamilya Linden. Hawak ni Daryl ang kamay ni Yvonne sa isang mahigpit na salanta siya. Kalahating oras na, ngunit ang mga mata ni Yvonne ay nakapikit pa rin, hindi siya nagpakita ng mga palatandaan ng muling pagkakaroon ng kamalayan. Naramdaman ni Daryl na lubos na nabalot. Yvonne, nakikiusap ako sa iyo, mangyaring gisingin. Humihiling ako sa iyo. Humihikbi si Daryl, tumulo ang luha niya sa shirt niya. Ang kanyang shirt ay duguan pagkatapos ng labanan sa Kunlun Mountain. Tumulo ang luha niya sa mga dugo. Hindi mapigil ang umiyak si Daryl. Ang kanyang katapatan ay maaaring kahit na ilipat ang langit. Biglang lumipat ng bahagya ang mga daliri ni Yvonne. Nagulat ito kay Daryl, at halos tumalon siya. Napatingin siya kay Yvonne at inisip kung imahinasyon lamang niya ito. Tapos, mahinang sanggol ni Yvonne habang dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata. Yvonne, sigaw ni Daryl. Tapos niyakap siya nito ng mahigpit. Yvonne, salamat, mabuti ka lang. Mabuti ka lang. Isang oras ang lumipas mula nang kunin ni Yvonne ang Phoenix Pill, ngunit naramdaman ni Daryl na parang isang siglo. Nang napagtanto niyang mas mainit ang katawan ni Yvonne, naging emosyonal si Daryl. Akala niya ito ang pinakadakilang regalo ng Diyos na nagkamalay sa kanya si Yvonne. Si Yvonne ay mahina pa rin at mapatlet, sumandal siya sa dibdib ni Derry at ngumiti. Daryl, hindi ako nangangarap, di ba? Hindi ako patay. Tama yan, hindi ka namatay. Hindi ka namatay. Nanginginig ang buong katawan ni Daryl. Ikaw, anong nangyari sa iyo? Bakit ka puno ng dugo? Mahinang tanong ni Yvonne habang nakatingin kay Daryl. Bago pa magsalita si Daryl ay tumunog na ang kanyang cellphone. Natigilan siya nang tumingin siya sa screen. Ang tumawag kay Lily. Bumantong hininga si Daryl, nagdadalawang isip siya bago niya sinagot ang tawag. Kapag nakakonekta ang tawag, narinig niya ang boses ni Samantha. Daryl, isa kang taong walang puso. Hinding-hindi kita mapapatawad kung may mangyari kay Lily. Si Samantha iyon. Malakas siyang umiyak, hindi man lang niya hinintay ang sagot ni Daryl. Ang aking mahirap na anak na babae ay hindi lamang nakilala ang isang walang puso na bastard, sumakay pa siya sa isang kotse. Aksidente, hindi ko nga alam kung buhay pa siya. Ibalik mo sa akin ang aking anak na babae. Ibalik mo sa akin ang aking anak na babae. Ano? Nabigla si Daryl nang marinig ang sinabi ni Samantha. Nanginginig siyang tumayo. Naaksidente ba sa sasakyan si Lily? Nararamdaman ni Daryl na nag-aalala at nagkasala. Yvonne, kailangan kong magmadali sa ospital. Nagpanik si Daryl, gusto na niyang umalis. Mabilis na tumalon si Yvonne mula sa kama at sinabing, sasamahan kita. Tumanggo si Derry, hinawakan niya ang kamay ni Yvonne sa mahigpit na pagkakahawak, at dali-dali silang umalis. Sa isang ospital sa Donghai City. 12 ng mga tao ang natipon sa harap ng emergency room, at lahat sila ay mula sa pamilyang Linden. Kabanata 602. Si William, Elsa, at ilang iba pang mga mas batang miyembro mula sa pamilyang Linden ay naruroon. Pati ang lola nila nandoon. Matapos ipaalam ni Samantha sa kanyang pamilya ang tungkol sa aksidente ni Lily, nag-alala si Lola Linden na may sakit tungkol sa kanyang apong babae. Kahit na hindi siya si Lily ang paborito niya, siya pa rin ang kanyang apo sa biological. Hindi pa nakakalipas, ibinigay ni Lily ang lahat ng perang kinita niya mula sa kanyang live show upang matulungan ang pamilyang Linden. Nagpapasalamat si Lola Linden sa kanyang nagawa. Umupo si Samantha sa upuan sa may pasilyo habang hindi mapigil ang umiyak. Isang batang lalaki na may maanghang na buhok ang tumayo sa labas ng operating room. Siya ay naninigarilyo ng sigarilyo, hindi niya pinansin ang karatulang, walang paninigarilyo, sa tabi niya. Ang binatang iyon ang siyang salarin, ang driver na bumangga kay Lily. Ang buong pamilya ay tinitigan siya sa galit. Paano ka nag-drive? Tanong sa kanya ni Lola Linden habang hawak ang kanyang stick. Ang madulos na buhok na binata ay nagmamaneho ng isang marangyang kotse, isang Maserati. Dapat ay bahagi siya ng isang mayamang pamilya dahil mayroon siyang kotse na ganoon sa ganoong kabataang edad. Hindi siya mukhang pamilyar sa anuman sa kanila, marahil ay hindi siya mula sa Donghai City. Si Lily ay malubhang nasugatan, at wala pa silang nakakakuha ng update tungkol sa kanyang kalagayan. Tiyak na gastos ang binata ng isang mabigat na halaga. Hindi pinansin ng binata si Lola Linden, nagpatuloy siya sa pag-usok ng kanyang sigarilyo. May nasagasaan ka.
Hindi ka ba nasisiraan ng loob doon? Gaano kayabang? Tama yan. Pinatakbo mo ang pulang ilaw. Anong uri ng ugali ito? Magpakita ng paggalang, kami ay mula sa pamilya Linden. Hindi natiis ng mga nakababatang miyembro ng pamilya Linden ang masamang ugali ng binata. Siya ang sanhi ng aksidente, at gayon pa man kumilos pa rin siya ng mayabang. Ipinakita ng security camera na naubusan na si Lily ng iyong tirahan. Tumawid siya sa kalsada sa pedestrian tawiran ng berde ang ilaw. Pinatakbo ng binata ang pulang ilaw at sinaktan si Lily. Ito ang madalas kong pagmamaneho. Ano namang pumasok sa isip mo? Na mababago mo iyon? Mahinahon na sagot ng bata. Huminga siya ng malalim at hinaipan ang usok kay Lola Linden. Dapat tumigil ka sa pagsigaw mo at ng iyong pamilya. Maaring may nasaktan ako, ngunit kahit papaano, hindi ako tumakas. Ano ang magagawa mo dito? Hindi mo kailangang kumilos ng mayabang sa harap ko. Ang pamilyang Linden ay wala sa akin, ang kapatid kong babae ay si Angela Angel, buong pagmamalaki niyang pagsasalita. Si Angela Angel ay isang sikat na artista, at ang binata ay si Don Angel, ang kanyang nakababatang kapatid. Si Angela, ang nangungunang babaeng artista, ay nasa Donghai City para sa kanyang konsyerto. Siya ay lubos na kagalang-galang sa industriya ng aliwan, ang kanyang kapintasan lamang ay ang kilalang kapatid na si Don. Si Don ay isang mayabang na tao. Umasa siya sa reputasyon ng kanyang kapatid sa industriya ng libangan upang manatiling mayabang at mayabang. Nasa Donghai City siya para sa concert ng kanyang ate. Napagpasyahan niyang manatili sa lungsod ng ilang araw matapos ang pagtatapos. Plano niyang umalis sa araw na iyon, hindi niya inaasahan na masangkot sa isang aksidente sa halip. Hindi siya nag-alala dahil hindi siya lasing, at hindi rin siya tumakas sa eksena. Kanina pa siya nakatext ang kanyang telepono at hindi pinansin ang ilaw ng trapiko. Marahil ay kinailangan lamang niyang mabayaran ang pamilyang Linden ng kaunting pera mula sa kanyang seguro. Marahan na sinabi ng isang pamilya Linden, naaalala ko ngayon. Nasa magazine siya, kapatid siya ni Angela. Ano? Kapatid iyon ni Angela. Nagulat ang lahat ng si Angela ay sikat sa industriya ng aliwan sa higit sa 10 taon. Maraming tao ang gagamot sa kanya sa mga pagkain tuwing gaganapin niya ang kanyang mga konsyerto. Si Angela ay malapit din sa maraming mga madilim na lipunan. Ang pamilya Linden ay hindi nais na maging sanhi ng anumang hidwaan sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit nagngangal ang ugali ni Don. Siya ay kapatid ng isang tanyag na artista, siya ay mayaman at makapangyarihan. Nahiya naman si Lola Linden. Nang makita niya ang pag-aalanggan ng pamilya ng Linden, lumingon si Don kay Samantha at sinabi, ang ginang na sinaktan ko ay iyong anak. Gusto kong malaman kung bakit hindi niya ginamit ang kanyang mga mata noong siya ay tumatawid sa kalsada. She asterisk T. Sinusubukan niyang patayin ang sarili sa pamamagitan ng pagtakbo sa gitna ng kalsada. Kabanata 603. Siya ay tumatakbo sa kabila ng kalsada, nararapat niya ito. Mayabang na dagdag ni Don. Galit na galit si Samantha nang marinig ang mga salitang iyon, ngunit hindi siya naglakas loob na labanan siya ay kapatid ni Angela. Ang isang tawag lamang sa telepono mula sa kanyang kapatid ay sapat upang makuha ang mga tao mula sa madilim na lipunan ng Donghai City upang makapaghiganti para sa kanya. Ang natitirang miyembro ng pamilya Linden ay naramdaman din na si Don ay sobrang mayabang, ngunit wala sa kanila ang naglakas loob na sabihin ang isang salita. Sa wakas, hindi na nakatiis si Elsa. Ginagamit ni Lily ang pedestrian crossing noong berde ang ilaw. At ikaw? Pinatakbo mo ang pulang ilaw. Sa palagay mo ba nasa tama ka? Alam ng lahat sa Donghai City ang tungkol sa dalawang magagandang ginang sa pamilya Linden sina Lily at Elsa. Si Elsa ay matapang at mabait, hindi siya natakot kay Don. Kagaya ng pagsasalita ni Elsa, isang babae ang humila ng mga braso, at umiling siya habang mahina ang sinabi, Elsa, tigilan mo na ang pagsasalita. Ang kapatid na babae ni Don na si Angela ay isang sikat. Ang pamilya Linden ay hindi nais na makahanap ng anumang problema sa kanya. Hindi nasiyahan si Elsa, ngunit hindi na siya nagsalita pa. Tinitigan ni Don si Elsa at ngumiti. Napakaganda mo. Oo, makakagawa pa rin ako ng mayabang kahit may nasaktan ako. Kaya, ang kanyang kapatid na babae ay may koneksyon sa maraming mahalagang tao sa Donghai City.
Ito ay isang simpleng aksidente lamang sa sasakyan, madali niyang maayos ito, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pamilyang Linden. Ang buong pamilya Linden ay walang imak. Bigla, isang malakas na dagandong ang narinig mula sa elevator ng elevator. Ang iyong kapatid na babae ay si Angela, at binibigyan ka nito ng karapatang kumilos ng mayabang pagkatapos matamaan ang isang tao sa iyong kotse. Si Daryl ito, namumula ang mga mata. Sinundan si Yvonne ng likuran sa likuran niya, hindi na ito mapigilan. Kung may mangyari man sa asawa ko, susuklian mo ito sa buhay mo. Halos mabaliw si Daryl. Sinangil niya ng maaga at hinampil si Don. Slam! Ito ay isang suntok lamang, at si Don ay lumipad ng higit sa 10 metro paatras, lumapag siya sa sahig matapos niyang tamaan. Ang reception desk. Sa mukha kaagad siya ng dugo. Sumigaw ng mga nurse sa counter at nagtago. Maraming tao ang nagsimulang magtipon sa paligid ng koridor. How dare you hit me? Mamamatay ka para dito, sigaw ni Don habang nakatitig kay Daryl ng sobrang galit. Humakbang si Daryl at kinuha ang kwelyo at patuloy na sinuntok. Ang buong ospital ay tahimik, at sa gayon ay naririnig nila ang tunog ng bawat suntok. Lahat ay kinabahan. Pagkatapos, huminto si Daryl. Namamaga ang mukha ni Don, at nawala na rin ang ilan sa mga ngipin sa harap. Galit na galit si Daryl. Labis siyang nag-alala sa kanyang paglalakbay patungo sa ospital. Nang marinig ang mga mayabang na salita ni Don, hindi na niya napigilan ang pag-init ng ulo. Mabuti pang ipagdasal mo na walang mangyaring masama sa asawa ko. Kung hindi, tatapusin kita. Sigaw ni Daryl. Nakakatakot ang itsura niya. Kabanata 604. Ang kapaligiran ay panahunan. Parang nakakatakot ang mga mata ni Daryl. Nanginginig si Don nang tumingin sa kanya, ngunit hindi siya natakot nang maisip niya ang kanyang kapatid. Tinuro niya si Daryl at sinabi, maghintay ka lang. Maghintay ka rito, at makikita mo. Pagkatapos, tumalikod si Don at sumugod sa pag-angat. Nang marating ang ground floor, hinugot niya ang kanyang cellphone at idinial ang number ni Angela. Sinagot kaagad ang tawag. Nakakaawang umiiyak si Don. Ate, binubuli ako sa Donghai City, dapat mo akong tulungan. Dahil sa kanyang relasyon kay Angela, matatakot siya ng mga tao saan man siya magpunta. Walang nang ahas na patulan siya bago ang araw na iyon. Natapos lang ni Angela ang kanyang tungkulin bilang isang mentor para sa isang programa sa pagkanta. Nasa dressing room siya habang nakatawag siya sa kapatid. Don, nagkagulo ka na ba ulit? Sumagot si Don, ate, hindi ko ito kasalanan. Sinaktan ko ang isang babae sa isang aksidente sa kotse, at siya ay mula sa pamilya Linden ng Donghai City. Sinimulang hampasin ako ng pamilya nang hindi nauunawaan ang katotohanan tungkol sa bagay na ito. Ang isa sa kanila ay sobrang mayabang na sinabi niyang papatayin niya ako. Bamaantong hininga si Angela at tinanong, sinasabi mo ba ang totoo? Mabilis na dagdag ni Don. Ate, bakit ako magsisinungaling? Mag-video call tayo upang makita mo ang aking mga sugat. Fine, fine. Stop whining. Inaaliw siya ni Angela, tawagin mo ako ng kaibigan. Isa siyang kilalang tao sa Donghai City. Dadalhin ko siya sa iyo. Darating din ako mamaya. Tumabi siya pagkatapos nito. Sa pasilyo sa emergency room. Nang makaalis na si Don, tinipon ng pamilya Linden ang kanilang mga saloobin at sinimulang sawayin si Daryl. Nababaliw ka ba? Bakit mo siya sinaktan? Alam mo ba kung sino siya? Wala kang silbi. Hindi lamang ikaw ay hindi tumutulong, ngunit nagdudulot ka rin ng mas maraming problema para sa aming pamilya. Kahit na alam ng lahat na mali si Don, walang papayag sa ginawa ni Daryl. Lahat sila inis sa kanya. Tumayo si Samantha at tinuro si Daryl. Bastard ka. Gaano ka manggahes na magpakita rito? Mawala. Umalis ka na. Galit na galit si Samantha, lumingon siya sa kanyang pamilya at sinabing, ang taong walang silbi na ito ay nakikipagtalik sa likuran ni Lily. Walang hiya. Habang nagsasalita siya, tinuro niya si Yvonne at sinaway, this is the B***. Wow! Nagulat ang pamilyang Linden nang marinig iyon, tinitigan nila si Yvonne nang may paghamak. Hindi nila inaasahan na ang panganay na anak ng iyang pamilya ay makikipag-ugnay kay Daryl. Si Yvonne ay kilala bilang dayosa ng Donghai City. Walang inaasahan na pipiliin niyang makasama ang isang tulad ni Daryl. Sa kasal ni na Yvonne at Jeremy, napansin na nila na mayroong hindi tama sa pagitan nila.
Hindi nila inaasahan na dahil ito sa isang relasyon. Nakakahiya naman. Napakadiri, Miss Young. Tumawa si William at sinarkastikong sinabi, ang kasumpa-sumpa na diyosa ng Donghai City ay mayroong natatanging panlasa. Nagtawanan ang lahat sa sinabi ni William. Ako. Kinagat ni Yvonne ang kanyang mga labi, pulang-pula ang mukha niya. Kabanata 605. Kinagat ni Yvonne ang labi. Ang nais lamang niyang malaman ay ang kalagayan ni Lily, hindi niya inaasahan na papagalitan nila siya sa ganoong pamamaraan. Ang kanyang pamilya ay pampered sa kanya sa lahat ng kanyang buhay, at ang lahat respeto sa kanya. Nang marinig niya ang mga nakakahiyang salita mula sa pamilyang Linden, naramdaman niya na walang magawa at nais niyang magtago. Hawak ni Daryl ang kanyang galit at marahang sinabi kay Yvonne, hintayin mo ako sa sasakyan. Ang pinakamahalagang bagay ay ang kalagayan ni Lily. Walang point para makipagtalo siya sa pamilyang Linden. Tumanggo si Yvonne at umalis na may isang mabigat na puso. Nang umalis si Yvonne, galit na galit si Lola Linden. Tinuro niya si Daryl at sinabi, bastard. Paano napunta ang aming pamilya sa isang basurang Sonanlo? Hindi ka welcome dito. Mawala ka. Hindi mo ba kami narinig? Naligaw ka. Tinuro ng buong pamilya si Derry habang pinagagalitan siya. Hinuyom ni Daryl ang kanyang mga ngipin, at mahigpit ang mga kamao. Galit na galit siya at halos sumabog, ngunit pinilit niyang pigilan ang sarili. Nais lang niyang malaman ang tungkol sa kalagayan ni Lily. Ayos lang ba siya? Ding. Bumukas ang pinto sa emergency room. Ang Chief of Staff ng ospital, si Shelley Sullivan, ay lumabas ng silid, mukhang pagod na siya. Tinanggal niya ang kanyang puting balabal, at iyon ang perpektong katawan na gustong-gusto ng lahat ng mga tao. Chief Sullivan, kumusta ang aking anak na babae? Tanong agad ni Samantha. Bumantong hininga si Shelley at sumagot, huwag kang mag-alala. Napakaswerte ni Lily. Ang isang normal na tao ay hindi marahil makarating pagkatapos ng isang aksidente. Nagpatuloy siya ng nakangiti. Mabuti na siya ngayon. Mayroong ilang mga bali ng buto at nagtamo siya ng mga pinsala sa ulo. Akala ko matagal na siyang coma, ngunit nagising siya. Pupunta ako at titingnan ang kanyang CT scan. Maaari kayong lahat pumasok ka upang tingnan siya. Pasensya na si Stella at naglakad pabalik sa office niya. Nang malaman niya na okay si Lily, bumantong hininga si Samantha habang naglalakad papunta sa ward. Sumama rin sa kanya ang pamilyang Linden, at si Daryl. Sumunod sa likuran nila. Sa ward, nakahiga si Lily sa kama, ang mukha niya ay mapatlag ngunit ang kanyang mga mata ay alerto. Sa wakas, nakaramdam ng kaluwagan si Daryl. Mabuti si Lily, at mahusay iyon. Labis na nag-alala si Daryl patungo sa ospital. Ngumiti si Samantha at umupo sa tabi ng kama habang hawak ang kamay ni Lily. Natuwa siya ngunit sobrang sumakit ang kanyang puso. Mahal ko, tinakot mo ako. Namula ang mga mata ni Samantha. Tama iyan. Si Lola Linden ay lumakad palapit din sa kama. Sinabi niya, Lilybud, dapat kang magpahinga ng maayos. Nag-aalala ako nang marinig ko na naaksidente ka sa kotse. Ngumiti si Lily at tumingin sa paligid ng silid. Lola, Ina, ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Ako. Umikot ang ulo ni Lily, at sumakit ang kanyang katawan. Hindi siya sigurado kung makakaya niya ito. Pinisil ni Daryl ang karamihan at naglakad patungo sa kama, namumula ang mga mata niya habang nakatingin kay Lily. Nakita din siya ni Lily. Pareho silang nagkatitagan. Ngunit wala sa kanila ang umimik. Ilang sandali pa, humingi ng tawad si Daryl sa kanya. Mahal kong asawa, humihingi ako ng paumanhin. Ako, hindi niya natuloy, siya ay nadama labis na nagkasala. Kung mahinahon siyang nakipag-usap kay Lily sa bahay na tirahan, sina Lily at Samantha ay hindi aalis sa galit, at si Lily ay hindi makatagpo ng isang aksidente sa sasakyan. Si Daryl ay nakadama ng labis na pagkakasala. Hindi niya inaasahan na tumingin si Lily sa kanya ng blanko at sinabi, sino ka? Bigla namang tumingin sa Daryl din ang lahat sa silid. Natuwa sila na ayaw siyang kilalanin ni Lily. Nagulat si Daryl. Lilybud, alam ko na galit ka pa rin sa akin. Mangyaring huwag gawin ito sa akin. Tumingin si Lily kay Samantha. Ina, sino siya? Bakit niya sinabi na asawa ko siya? Tumawa si Samantha at tinuro si Daryl. Ikaw na taong walang puso. Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Ayaw kang makilala ni Lily, ano pa ang ginagawa mo? Dito. Mawala ka. Umalis ka na.
Sinimulan na siyang pag-alitan ni William at ng iba pa. Kabanata 606. Ang puso ni Daryl ay nasasaktan. Napasinghap siya habang nakatingin kay Lily at lumabas ng ward. Dapat galit sa akin si Lily na ayaw na niya akong kilalanin pa, naisip ni Daryl. Bibisitahin ko siya ulit kapag hindi siya gaanong emosyonal. Sa ward, pinanood ni Lily ang pag-alis ni Daryl. Pinaatla niya ang kanyang mga mata at tinanong, "Ina, sino ang taong iyon?" Puno ng kuryosidad ang mukha ni Lily. Ano? Hindi ba nakilala ni Lily si Daryl? Nagulat ang pamilya Linden. Ano ang nangyayari, Lily? Siya ang manugang natin. Hindi mo ba siya naaalala? Tumawa si William. Lalong naguluhan si Lily. Manugang-manugang. William, ano ang pinagsasabi mo? Nagkatinginan ang lahat. Malinaw na hindi nagpapanggap si Lily, hindi talaga niya nakilala si Daryl. Nakikilala niya ang lahat. Bakit hindi niya magawa? Naalala mo si Daryl? Natigilan si Daryl nang marinig ang sinabi ni Lily sa ward. Humarap siya kay Lily at nakaramdam ng matalim na sakit sa kanyang puso. Nakalimutan na niya ang tungkol sa kanya. Naging blanko ang isip ni Daryl. Pagkatapos, tulad ng isang baliw na tao, sumugod siya sa opisina ng chief. Sa opisina, hinawakan ni Shelly ang ilang mga CT scan sa kanyang kamay habang pinag-aaralan niya ang mga ito ng mabuti. Tumayo siya nang makita si Daryl. Daryl, nandito ka. Ano ang nangyari sa asawa ko? Bakit hindi niya ako maaalala? Naaalala niya ang lahat maliban sa akin. Ano ang nangyayari? Sumugod si Daryl at dinaikit ang mga kamay sa balikat ni Shelly habang sumisigaw ng desperado. Nang maramdaman niya ang presyon ng mga kamay ni Daryl sa kanyang balikat, namula si Shelly at sinabi, "Daryl, nakatingin lang ako sa CT scan ni Lily. Ang pinsala sa utak niya ay seryoso. Naniniwala akong nagdurusa siya sa selective memory loss." Selective memory loss. Sumugsob ang puso ni Daryl, natigilan siya. Tumanggo si Shelly. Oo, pumipili ng pagkawala ng memorya, alin? Ay ang pagkawala ng memorya sa loob ng isang tiyak na panahon. Hindi kanya makilala, ngunit alam niya ang tungkol sa iba pa. Lumitaw na nawala ang kanyang alaala mula sa nakaraang 3 taon, mahinang sinabi ni Shelly. Narinig niya ang tungkol sa kasal ni na Daryl at Lily, at sa makatuwid alam niya na pareho silang ikinasal mga 3 taon na ang nakalilipas. Isang matinding sakit ang naramdaman ni Derry sa kanyang puso. Ibig mong sabihin ay hindi niya maalala ang lahat ng nangyari sa nagdaang 3 taon. Tama iyan. Tumanggo si Shelly. Tulad ng para sa kadahilanan kung bakit nawala ang kanyang memorya. Marahil ito ay stress mula sa iba't ibang masasamang insidente. At nais niyang kalimutan ang lahat sa kanila. Kinagat ni Shelly ang kanyang mga labi at nagpatuloy na sinabi. Ang kanyang pagkawala ng memorya ay maaaring pansamantala, o maaaring ito ay permanente. Bumagsak si Daryl sa upuan nang marinig iyon. Sa kabilang banda, sa ward, alam ng pamilya Linden na si Lily ay nagdusa ng pagkawala ng memorya. Si Samantha ay nasisiraan ng loob sa ilalim ng normal na pangyayari upang malaman na ang kanyang anak na babae ay nawala ang memorya niya sa nakaraang 3 taon, ngunit naramdaman niya. Natuwa ang pagkawala ng memorya niya ay isang pagpapala sa pagkakubli. Nakalimutan niya ang tungkol kay Daryl, at iyon ang pinakamahusay na bagay na maaaring mangyari sa kanya. Inay, ang lalaki kanina, paulit-ulit niyang sinasabi na asawa ko siya. May mali ba sa kanya? Nagtataka na tanong ni Lily habang nakahiga sa kama. Nakakadiri na ang isang lalaki ay lalabas sa kung saan at inangkin na siya ay kanyang asawa. Oo, may mali sa utak niya. Tumanggo si Samantha. Iyon si Daryl. Siya ang pinakawalang silbi at walang puso na tao. Siya rin ang kahihiyan ng pamilyang Darby. Ang pamilyang Darby ang nangungunang pamilya sa Jiangnan. Siya ang kanilang pangalawang anak, ngunit nilabag niya ang kanyang mga kapatid at sanhi ang kanyang lolo upang mamatay sa galit. Galit si Lily matapos niyang marinig ang sinabi ni Samantha. Paano magkakaroon ng mga katulad niya sa mundo? Ay, oo, anak ko. Nagpakilala na rin ako sa iyo ng bagong kasintahan, nakangiting sabi ni Samantha. Ang kanyang anak na babae ay nawala ang kanyang memorya, ito ang pinakamahusay na oras upang ipakilala sa kanya ang isang bagong kasintahan. Mayroong mga kalalakihan mula sa maraming mayaman at tanyag na pamilya na humahanga kay Lily. Ito ang pinakamahusay na oras upang hanapin siya ng isang magandang tugma.
Ang lahat ng mga lalaking iyon ay nagmula sa mga pamilya na mas mayaman kaysa kay Daryl. Ngumiti si Lily. Inay, binuburot mo ako upang magpakasal. Siyempre, kailangan mong makahabol. Karamihan sa mga batang babae na kasing edad mo ay may asawa na. Ngumiti si Samantha. Ang kanyang pangalan ay Wade Clement, at siya ay gwapo at mayaman. Bakit hindi mo ako payagan na magpasya sa iyong kasal? Opo, tumanggo si Lily. Gagawin ko ang nais mo, inay. Malaki, natuwa si Samantha. Si Wade ay anak ng kanyang kaibigan, at mukhang matalino siya. Pinakamahalaga, ang kanyang pamilya ay mayaman, nasa negosyo silang troso, at mayroon silang mga assets na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Let me give Wade a call. Subukang gumastos ng kaunting oras sa kanya. Maaari kanyang alagaan dito. Ngumiti si Samantha. Ayaw masira ni Lily ang tuwa ng kanyang ina, kaya tumanggo ito. Mabuti. Ang memorya ni Lily ay nabalik sa 3 taon na ang nakakaraan, kaya't naalala lamang niya ang pagmamadali ni Samantha na magpakasal siya. Nasa tamang edad ako para sa kasal dahil nais ni Ina na magpakasal ako sa lalong madaling panahon, pagkatapos ay susubukan kong gumugol ng ilang oras kay Wade, naisip ni Lily. Kabanata 607. Ngumiti si Samantha. Napakaganda na nawala sa kanyang alaala ang kanyang anak na babae sa nakaraang 3 taon. Si Wade ay isang matalinong tao, siya ang perpektong tugma para sa iyo. Hawak ni Samantha ang kamay ni Lily at patuloy na sinabi. Si Wade ay may taas na 1.8 metro ang taas, ang kanyang pamilya ay nasa negosyo na troso, at mayroon silang mga assets na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Kinuha ni Samantha ang kanyang cellphone habang nagsasalita siya at nagpadala ng isang text kay Wade, hiniling niya sa kanya na pumunta sa ospital. Biglang dumating ang isang malakas na ugong mula sa labas ng ward. Nasaan ang pamilyang Linden? Lumabas ka dito ngayon. Sobrang lakas ng boses na yon. Naglakad palabas ng ward ang pamilya Linden at tiningnan kung saan nagmula ang boses. Nagulat sila. Isang lalaki ang lumakad papunta sa kanila mula sa hagdan. Si Don Don ay binugbog ng masama ni Daryl, namamaga pa rin ang mukha niya, ngunit bumalik siya para mag-higanti. May isang magandang ginang sa tabi niya. Nagkaroon siya ng perpektong figure ng katawan, nakadamit ng isang masikip na tuktok at itim na maong, mukha siyang sexy. Si Abigail iyon. Mayroong humigit kumulang na 20 itim na mga lalaki na nasa likuran niya. Ang lahat sa kanila ay malaki, na may mga tato sa kanilang mga bisig, mukha silang mabangis at hindi magiliw. Matapos bugbugin ni Daryl si Don, tinawag niya ang kanyang kapatid na si Angela. Pagkatapos, tinawag niya si Abby nang mabalitaan niyang may nangapi sa kanyang kapatid. Si Angela at Abby ay dating magkaibigan. Nakilala ni Angela ang magkakapatid na Guy, Brandon at Abby, ilang taon na ang nakalilipas nang siya ay nasa Donghai City para sa isang palabas sa negosyo. Nanginginig si Lola Linden nang makita ang mga lalaki. Halos hindi niya mahawakan ang kanyang pamalakad. Pumunta ba si Don kay Abby para humingi ng tulong? Ang lakas ng Donghai City sa ilalim ng lupa ay nahati sa 2 mga zone. Sina Brandon at Abby, ang magkapatid na Guy, ay may kapangyarihan sa kanlurang lungsod. Si Dax ay may kapangyarihan sa silangang bahagi ng lungsod. Nang atake ng Abbas Mother Serendipity ni M.A. Sect ang Sanders Mansion, nawala sa kanyang mga miyembro ang Dax. Ang kanyang impluensya sa Donghai City ay hindi na kasing lakas tulad ng dati. Sina Brandon at Abby ay kumuha ng pagkakataon na lusubin at sakupin ang marami sa mga negosyo ni Dax. Sa kalahating buwan, halos ang buong mga kapangyarihan sa ilalim ng mundo ay kinuha ni na Brandon at Abby. Sa kanilang lakas, magagawa nila ang halos lahat ng gusto nila. Nagpanik ang pamilya Linden nang makita nila si Don kasama si Abby. Galit na tinuro ni Don ang pamilya Linden at sumigaw, sila ito. Dapat mong turuan sila ng isang aralin. Ang mukha ni Don ay masakit pa rin, at galit na galit siya. Tumanggo si Abby habang nakatitig kay Lola Linden. Matandang ginang, gaano ka manggahes na kumilos ang iyong pamilya na parang pagmamayari ng Donghai City. Maaring hindi sinasadyang masaktan ni Don ang isang miyembro mula sa iyong pamilya, ngunit hindi siya tumanggi na bayaran ka. Paano mo siya sinaktan? Sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang gawin ito? Hindi malakas ang boses ni Abby, ngunit may matinding presyon ito. Nagkatinginan ang pamilya Linden, nag-aalala sila.
Umubo si Lola Linden at sinabi, Miss Guy, iyon ay isang hindi pagkakaunawaan. Dahil sa impluwensya ng mga kapatid na Guy sa Donghai City, hindi na siya naglakas loob na magbigay ng puna. Ngumiti si Abby. Isang hindi pagkakaintindihan. Si Abby ay kaibigan ni Angela sa loob ng ilang taon. Iyon ang unang pagkakataon na humingi ng tulong sa kanya si Angela. Kailangan niyang turuan ang pamilya Linden ng isang aralin. Sinimulan ng mga kalalakihan na palibutan sila, ang pamilya Linden ay nagkaproblema. Pinalo nila ang kapatid ni Angela, at dinala niya si Abby. Ang pamilya Linden ay nasa malubhang problema. Mahigpit na hinawakan ni Don ang kanyang mga kamao at sumigaw, huwag kang sayangin ang oras sa kanila. Sabihin sa kanila na isuko ang lalaking sinaktan ako. Tatanggalin nila siya sa araw na iyon. Kabanata 608. Tumanggo si Abby at malamig na tumingin sa pamilya Linden. Sino ang tumama sa kanya? Sabay pakita ng sarili mo. Ako ang pumalo sa kanya. Isang malamig na boses ang narinig bago nila nakita si Daryl na lumabas mula sa koridor. Nasa tabi niya si Shelly. Pareho nilang napag-usapan ang kalagayan ni Lily sa tanggapan ng chief nang marinig nila ang kaguluhan sa labas. Nakita ni Abby si Daryl at natigilan siya. Tapos excited siya. Palaging nais ni Abby na makilala muli si Daryl mula pa nang bigyan siya ng makajos na tableta. Nais niyang maging estudyante niya, ngunit tumanggi na tanggapin siya ni Daryl. Ang Abbas Mother Serendipity ay labis na nasugatan si Daryl, naisip niya na hindi na niya siya makikita. Dahil nakita niya siya ulit, tiyak na gugustuhin niyang subukan ang lahat upang magawa siyang mag-aaral. Si Lola Linden ay mabilis na lumakad kasama ang kanyang pamalakad at sinabi, Miss Guy, siya iyon. Si Daryl ang gumawa nito. Wala itong kinalaman sa pamilya ko. Tumanggo si William at ang iba pa bilang pagsang-ayon. Oo, hindi tayo iyon. Si Daryl ang bumugbog kay Don. Hindi ka namin pipigilan, kahit anong gawin mong gawin sa manugang na ito. Agad na tinanggihan ng pamilya Linden ang kanilang relasyon kay Daryl. Ang walang kwentang Daryl na iyon ay nasa gulo ulit, bakit gusto ng pamilya Linden na makisali lalo na't hindi man siya naalala ni Lily. Nag-alala si Shelly, hinayla niya ang shirt ni Daryl at marahang sinabi, Daryl, umalis ka na. Mayroong higit sa 20 sa kanila, paano sila matatalo ni Daryl? Hindi nakaimak si Shelly. Ang pamilyang Linden ay masyadong walang puso upang tanggihan kaagad ang kanilang relasyon kay Daryl. Tumingin si William kay Shelly at sinabi, Chief Sullivan, dapat kang lumayo dito. Karapat-dapat ito kay Daryl dahil siya ang pumalo kay Don, nararapat siyang mamatay. Kung aalis si Daryl, sisihin ni Don ang pamilyang Linden. Siya na nga, galit na tinuro ni Don si Daryl. At sinabi, Sister Abby, gusto kong manatili siya sa wheelchair habang buhay. Sigaw ni Don, namumula ang mga mata niya. Siya ang pumalo sa iyo. Sa wakas ay tinipon ni Abby ang kanyang mga saloobin. Tumanggo si Don. Tama yan, siya yon. Siya yon. Hindi kita matutulungan sa ganito, malamig na tugon ni Abby. Pagkatapos ay tuwang-tuwa siyang naglakad papunta kay Daryl at hinawakan ang braso. Ngumiti siya at binati, Master. Ano? Natigilan ang lahat, hindi sila makapaniwala. Ano ang nangyari? Bakit tinawag ni Abby si Daryl bilang Master? Ang buong palapag ay nasa buong katahimikan. Natigilan din si Shelly. Tumingin siya kay Daryl at nagtaka tungkol sa masalimuot niyang background. Tumingin si Daryl kay Abby at sumagot, ano ang sinabi ko sa iyo kanina? Hindi mo ako matawag bilang master bago ako pumayag na kunin ka bilang estudyante ko. Hindi pa ako pumayag dito. Nais ni Abby na matutong makabuo ng elixir. Kinagat niya ang labi habang kinakayan ang mga braso ni Daryl. Master, please take me as your student. Please. Wow. Ang mga lalaking sumama kay Abby ay nagulat din, hindi nila ito maintindihan. Si Abby ay palaging isang matigas at mabangis na karakter, iginagalang siya ng lahat sa Donghai City. Hindi pa nila siya nakikita sa ganoong banayad na pamamaraan. Kahit na siya ay maganda ang tunog. Wala sa kanila ang naglakas loob na ipagpatuloy ang panonood ng paglalahad ng eksena. Kabanata 609. Guro, tanggapin mo ako bilang iyong mag-aaral. Mangyaring, mahinang sabi ni Abby. Hindi na siya matiis ni Daryl. Bamaantong hininga siya at sinabi, pag-uusapan natin ito mamaya. Ngayon, hinampers ni Don ang kotse ko sa asawa ko at sinabing karapat-dapat ito.
Paano natin haharapin ito? Nanginginig si Abby nang marinig iyon. Naglakad siya papunta kay Don. Sampal. Tinaas niya ang kamay at sinampal ang mukha ni Don nang hindi inaasahan. Ang malinaw na tunog ay nabigla ang lahat doon. Hinawakan ni Don ang kanyang mukha, galit na galit siya at nagulat. Ate Abby, anong ginagawa mo? Pinagalitan siya ni Abby, manahimik ka nga. Humingi ng tawad ngayon din. Sister Abby, umiiyak si Don. Pinangga ko sa akin ni Abby na tuturuan niya sila ng isang aralin. Bakit niya ako sinampal? Sino itong Daryl? Naisip ni Don. Napakaraming mga katanungan sa isip ni Don, ngunit siya. Hindi nang ahas na tanungin sila. Paumanhin, humihingi ako ng paumanhin. Lahat ng ito ang aking kasalanan. Susuportahan kita. Tumanggo si Don at yumuko habang nagsasalita, hindi na siya mayabang. Hindi nagsalita si Daryl. Sinaman niya ng tingin si Don, saka tumalikod at naglakad pababa ng hagdan. Master, hintayin mo ako. Pinadyak ni Abby ang kanyang mga paa at hinabol ang lalaki. Master, mangyaring tanggapin ako bilang iyong mag-aaral. Mangyaring, hindi tumigil si Abby. Nang marating nila ang lobby sa ground floor. Huminto si Daryl at sinabi, mabuti, tatanggapin kita bilang aking estudyante. Gusto lang ni Daryl na umalis siya, kaya't nagpa siya siyang sumang-ayon sa kanyang hiling para sa oras. Pagiging. Talaga, tuwang-tuwa si Abby na binigyan niya ng yakap at halik si Daryl. Ano, bago pa maipan ni Daryl ang kanyang saloobin, agad na lumuhad si Abby sa harapan niya. Master, tanggapin mo sana ang bow na ito mula sa akin bilang iyong mag-aaral. Yumuko si Abby kay Daryl at pagkatapos ay tumayo ng masaya. Guro, kailan mo ako sisimulang turuan na gumawa? Elixirs. Excited na tanong ni Abby. Makikita natin yan bukas. Kailangan ko ng kapayapaan at tahimik, huminto ka sa pagsunod sa akin. Naiinis na ako. Mabilis na lumabas si Daryl palabas ng ospital, opo, Master. Ngumiti si Abby, Master, maghihintay ako sa tawag mo bukas. Huwag kalimutan dapat mong turuan ako ng paraan upang makabuo ng elixir. Kinawayan ni Daryl ang kamay nang hindi lumilingon. Pagkalabas niya sa ospital, lumakad si Yvonne papunta sa kanyang stiletto. Kumusta si Lily? Nag-aalalang tanong ni Yvonne. Bamantong hininga si Daryl at mapait na sinabi, ligtas siya sa ngayon, ngunit nagdurusa siya sa memorya. Wala siyang maalala na nangyari sa nagdaang 3 taon. Hindi niya ako nakilala. Ano? Nawala ba ang memorya ni Lily? Nagulat si Yvonne, nag-aalala siyang nagtanong, paano nangyari iyon? Kabanata 610. Sinabi ni Chief Sullivan na nagkaroon siya ng utak, at iyon ay humahantong sa pumipili na pagkawala ng memorya, sabi ni Daryl habang ngumiti siya ng mapait. Grabe ang pakiramdam ni Yvonne nang marinig iyon. Kinagat niya ang labi at tahimik. Makalipas ang ilang sandali, determinado siya nang sinabi niya, Daryl, I don't mind sharing you with Lily. You should get her back. Nagulat si Daryl nang marinig iyon, hindi na inaasahan na sasabihin iyon ni Yvonne. Hindi niya alam kung anong sasabihin, kaya niyakap niya ito ng mahigpit. Yvonne, bamantong hininga si Yvonne at idinagdag, Daryl, kailangan mo siyang balikan. Inaalagaan ka niya. Niyakap siya ni Daryl ng mahigpit at bamantong hininga. Hindi na niya ako naaalala. Marahil ito ay kapalaran na mangyari, marahil hindi ako nakatakdang makasama siya. Ikaw, nanginginig si Yvonne habang nakatingin kay Daryl. Napagpasyahan mong sumuko kay Lily. Opo. Tumanggo si Daryl. Sa totoo lang, alam kong inalagaan din ako ni Lily, ngunit ayaw ako ng pamilya Linden. Kahit na panaloin ko siya, lilikha pa rin sila. Mga problema para sa amin. Kaya, napagpasyahan kong sumuko. Kinagat ni Yvonne ang labi niya nang marinig iyon. Mabuti na. Tinapik ni Daryl ang kanyang ulo. Let's go. Maglakad-lakad tayo sa tabi ng tabing dagat at pumunta para sa isang pelikula. Oo naman. Tumanggo si Yvonne at nagpas siyang huwag na itong isipin pa. Hawak niya ang mga braso ni Daryl, at masaya silang naglakad patungo sa beach. Sa tirahan ng Darby, malugod na tumayo si Abba's mother Serendipity, parang nagulat siya. Seryoso ka ba? Totoo ba? Tanong ni Abba's mother Serendipity habang nakatingin kay Jean. Oo, guro, totoo ito. Nawasak ang sekta ng Kunlun, sagot ni Jean. Hindi rin siya makapaniwala.
Ang balita tungkol sa Kunlun sekta ay kumalat sa lahat ng sulok ng lungsod. Ang Kunlun sect, isa sa 6 na sekta, ay nawasak. Sino ang maniniwala dito? Bakante ang buong bundok ng Kunlun. Wala nang natira. Ang 10,000 na mga miyembro ng Kunlun na binantayan ng bundok kasama ang sekta master na si Leroy Henderson ay nawala. Gayunpaman, wala ring mga katawan. Ang natitira lamang ay dugo sa mga bakuran ng bundok. Sinabi ni Chester sa kanyang mga tagasunod na itatakan ang lahat ng mga kalsada na patungo sa bundok sa panahon ng pag-atake. Nagawa niyang makuha ang lahat ng mga miyembro ng Kunlun nang subukan nilang makatakas mula sa bundok. Iyon din ang dahilan kung bakit walang nakakaalam kung paano nawasak ang sekta ng Kunlun. Walang nakakaalam kung sino ang nasa likod nito, nag-alala ang lahat ng sekta. Master, sa palagay mo Daryl iyon? Mahinang tanong ni Jean. Ang ilan sa mga miyembro ng MA ay nanginginig nang marinig iyon. Mga 3 araw na ang nakakalipas sa pangunahing bulwagan ng Hexad School, nagbabala si Daryl na sisirain niya ang sektang Kunlun sa loob ng 3 araw. Narinig iyon ng kalahati ng Donghai City. Pangatlong araw noon. Siya ba yun? Manahimik ka. Huwag mong ikalat ang chismis, Abbas Mother Serendipity said. Paano niya magawa iyon? Alam mo bang may libu-libong mga miyembro sa bundok? Ang Kunlun Sect Master Leroy ay isang Level 4 Martial Saint. Sino si Daryl? Paano niya nawasak ang buong sektang Kunlun? Pwede siyang pumatay ng master ng sekta na si Leroy sa pamamagitan lamang ng isang kislap ng kanyang daliri. Sa palagay mo sino ang gumawa niya noon, guro? Tanong ni Megan.